Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? At ito na nga mga kababayan ang ating gagawa ng reaction at komentaryo ngayon. China, siguradong iiyak na naman dito mga kababayan, no? Italy, nagpadala ng aircraft carrier sa Pilipinas at bagong airbase sa tapat ng West Philippine Sea. Matatapos na mga kababayan. Siguradong magwawala na naman itong China at iiyak na naman itong si Yao Ming mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni Ariel TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Ariel TV, nandiyan po sa ibaba ang full video link mga kababayan. At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta at wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, bagong airbase ng Pilipinas sa Palawan na tapat ng West Philippine Sea matatapos na. Italy nagpadala ng carrier strike group sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Malaki ang papel na gagampanan ng Balabac Military Runway sa Palawan para sa pambansang seguridad lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng kanyang pagbisita sa Palawan at namahaji ng tulong sa mga residente ng Palawan at Marinduque. Ito mga kababayan, no, malaki talaga magiging papel nito. No, itong Balabac Air Base na to mga kababayan, no, itong runway na to. Dahil pwede itong gamitin mga kababayan ng ating Philippine Air Force. Okay, so ito pwede rin nating gawing military base. No, ito nga dito po sa Palawan na to mga kababayan. At kung sakaling ito po ay magiging operational, no? Napakalaki po ang magiging papel nito, lalong-lalo na sa depensa natin diyan sa West Philippine Sea. Mas mapapadali po yung ating pagresponde, no? Lalong-lalo na pagka nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari diyan sa West Philippine Sea. Mapapadali po ang responde ng ating Philippine Air Force. No, dahil malapit lang nasa Palawan na siya mismo. Diba? So makakapag-patrolya na po siya dyan ng mas maayos. Kaya nga yan sa Subic na yan mga kababayan, dapat ma-open na rin po talaga yan, no? Maging operational na rin talaga yan para sa Philippine Air Force. No? Maging ano na uli, maging base militar na uli yung Subic Air Base na yan, ma-operate na uli. No? Dahil kailangan naman natin yan somewhere dyan sa may Zambales, no? Para mas mapadali rin yung pagpapatrolya dyan. Somewhere sa may Zambales area. Diba, napakaganda po nito at siguradong iiyak po dyan ang China. Kasi nga, ayaw nilang lumalakas ang depensa ng Pilipinas. No, ayaw nilang lumalakas yung ating mga Philippine Air Force. No, yung ating Philippine Navy. In short, ayaw nilang lumakas ang Armed Forces of the Philippines. Diba? Lalong-lalo na yung ating pagdepensa. Maganda niya mga kababayan, no? Kung sakaling matutuloy yung mga missile launcher po galing sa Japan, no? Diyan natin ipwesto para mas madali po yung ating pagdepensa, lalong matakot ng China. Diba? Diyan po natatakot yung China yung lumakas po ang depensa ng Pilipinas. Diba? Tuloy natin. Pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 90% na ang completion ng nasabing 90%. runway na malaking bagay para matiyak ang seguridad ng bansa. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Ito yun. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito.
Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project Yun. at Pag-asa Island Airport Development Project. Ang Balabac Military Runway ay isa sa tinukoy na siyam na EDCA sites na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon kasi, kailangang palakasin pa ng Pilipinas ang presensya nito sa pinag-aagawang teritoryo lalo at nagiging mas agresibo ang China. Kaya plano din ni Marcos na ma-upgrade pa lalo ang airfield sa Pag-asa Island upang gawing turismo. Mahigpit din ang foreign policy ng Marcos administration na maging kaibigan sa lahat at walang magiging kalaban. Ang mga hakbang na ito ay dumating sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at ng ilan sa mga kapitbahay nito sa pinagtatalunang rehiyon ng South China Sea. Humigit kumulang 40% ng kalakalang panlabas ng Europe ang dumadaan sa South China Sea, kung saan nagsagawa ang United States, Japan, Australia, at iba pang mga bansa ng magkasanib na pagsasanay sa pandagat na sinasabi nilang itinataguyod ang kalayaan sa paglalayag. Kaya naman ang Italian aircraft carrier na Cavour ay nasa hilagang Australian town ng Darwin na nakikilahok sa exercise pitch block ngayong linggo, kung saan ang Italy ay nagpadala ng halos 200 ng fighter jet sa drill kasama ang 20 nations. Ito ang unang pagkakataon na ang isang aircraft carrier ay sumali sa mga pagsasanay, sinabi ng Italian Navy Rear Admiral Giancarlo Schiappina. Pagkatapos ng kasalukuyang mga pagsasanay sa ikalawa ng Agosto, ang 1,200 katao ng Italian Carrier Strike Group ay bibiyahe sa teritoryo ng US Pacific sa Guam at Japan, bago lumipat sa West Philippine Sea sa Pilipinas sa unang pagkakataon, sabi ni Schiappina. Sinabi ni Schiappina na ang kanyang strike group ay hindi nagplano na magsagawa ng anumang kalayaan sa mga operasyon sa pag-navigate. Sinabi ni Schiappina na ang unang pag-deploy ng Italian Navy sa Indo-Pacific ay nagpabuti ng pagsasanay nito at nagbigay ng mas mahusay na pag-unawa sa rehiyon. Bagaman ang deployment ay hindi isang inisyatiba ng NATO, ang Italy ay nakipag-ugnayan sa French Navy at Britain's Royal Navy na magpapadala ng mga barko sa rehiyon sa sumunod na taon. Tinawag ng Estados Unidos na kawawa ang desisyon ng China na suspindihin ang mga bagong pag-uusap sa pagkontrol nito ng armas na binibenta ng Amerika sa Taiwan. Inihayag ng Chinese Foreign Ministry noong Miyerkules na nagpasya ang Beijing na ipagpaliban ang mga talakayan sa US tungkol sa isang bagong round ng konsultasyon sa pagkontrol ng armas at hindi paglaganap. Ang desisyong ito ay isang protesta laban sa pagbebenta ng armas ng Amerika sa Taiwan, isang demokrasyang bansa na inaangkin ng Beijing bilang teritoryo nito. Ayan no, makikita natin dito sa reklamo na to ng China, mga kababayan, na talagang ayaw nilang lumakas pati yung Taiwan, no? Imagine ninyo yun, kinokontrol nila pati pagpasok ng mga armas galing Amerika doon po sa Taiwan, yung pagbebenta ng Amerika ng armas sa Taiwan. No, kasi nga ayaw nilang lumakas yung depensa ng Taiwan para mas madali nila yung masakop. Ganun lang yun. Diba? 一段时间以来，美方无视中方的坚决反对和反复交涉，持续对台军售。 Ito, US has continued to sell arms to Taiwan and done things that severely undermine China's core interests, mga kababayan. 采取一系列严重损害中方核心利益、破坏双方政治互信 And the mutual trust between China and the US, no? Mutual trust daw, mga kababayan, no? 的消极举动，严重破坏双方继续进行 This has seriously compromised the political atmosphere for continuing the arms control consultations, mga kababayan, no? Nako-compromise daw, no, yung arms control consultations nila. 行军控磋商的政治气氛。为此，中方决定暂停与美方商谈，举行新一轮军控与防扩散磋商。造成这一局面的责任完全在美方。 Okay, so sinisipa nila yung Amerika dito, mga kababayan, na kung saan, no, pagka hindi raw nila tinigilan, responsibility fully lies with the US, mga kababayan. So yung pag-uusap nila, nakasalalay daw yan sa Amerika. No, kung patuloy silang magbebenta ng armas sa Taiwan, hindi raw matutuloy yung kanilang pag-uusap dyan. 中方愿在相互尊重、和平共处、合作共赢基础上，与美就国际军控议题保持 Win-win 沟通。 cooperation. 但美方 Win-win cooperation. O, win-win talaga yan para sa China. No? Diba?
Kasi kung kung hindi bibili, ibig sabihin, hindi bibili ng armas yung Taiwan sa Amerika, mga kababayan, win-win talaga yan sa China. Hindi na makikita kung gaano sila kautak. No? Kautak talaga to mga Chinese na to, mga kababayan. No? Sasabihin nila, win-win cooperation. Pero win-win cooperation yan para sa kanila. Diba? 保持沟通，但美方必须尊重中方的核心利益，为双方的对话交流创造必要条件。 Step that they've taken is unfortunate. China has chosen to follow Russia's lead in asserting that engagement on arms control can't proceed when there are other challenges in the bilateral relationship. We think this approach undermines strategic stability. It increases the risk of arms race dynamics. We have made efforts to bolster the defense of our allies and partners in the Indo-Pacific, and we will continue to make those efforts in the face of Chinese threats to their security. I would say, it's unfortunately, by suspending these consultations, China has chosen not to pursue efforts that would manage strategic risks and prevent costly arms races. But we, the United States, will remain open to developing and implementing concrete risk reduction measures with China. However, it requires a PRC willing to also manage strategic risks. Ang desisyon ng China na ihinto ang bagong round ng strategic risk reduction talks ay inilarawan bilang hindi isang malaking kawalan sa US, dahil ang mga opisyal ng China ay hindi nagmungkahi ng anumang mga hakbangin sa mga talakayan noong Nobyembre. Nagprotesta ang China laban sa pinakahuling pag-angkin ng Vietnam sa pinalawig na continental shelf sa pinagtatalo ng South China Sea, kasunod ng katulad na kahilingan ng Pilipinas noong nakaraang buwan. Ayon sa Foreign Ministry ng Vietnam, naghain ang bansa nila ng pagsusumite noong Huwebes sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf para humingi ng formal na pagpapatunay ng mga panlabas na hangganan ng legal na continental margin nito na lampas sa 200 nautical miles na limitasyon sa isang pinagtatalunang lugar ng South China Sea. Kung maipasa ito, ang Vietnam ay magkakaroon ng mga eksklusibong karapatan sa mga likas na yaman sa pinalawig na continental shelf sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang pagsusumite ng Vietnam ay dumating matapos maghain ng Pilipinas ng katulad na kahilingan noong Hunyo upang kumpirmahin ang lawak ng continental seabed nito sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Palawan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian noong Huwebes na ang unilaterally submitted claim ng Vietnam ay kinabibilangan ng maritime areas na sumasaklaw sa mga bahagi ng Spratly Islands at lumabag sa territorial sovereignty at maritime rights ng China. Ang China at Vietnam ay may magkatunggaling claim sa Spratly Islands, na kilala sa China bilang Nansha Islands. 越南单方面向大陆架界限委员会提交了南海外大陆架的划界案，其相关的主张涵盖中国南沙群岛的部分区域，侵犯了中方的领土主权和海洋权益，违反了联合国宪章、联合国海洋法公约等国际法，违背中越两国签署的关于指导解决中越海上问题基本原则协议和中国与包括越南在内的东盟国家签署的南海各方行为宣言。中方对此坚决反对，已向越方提出严正的交涉。我想强调的是， Ito mga kababayan, no, gumaya na rin yung China, ay yung Vietnam, no, sa ginawa po ng Pilipinas doon sa extension po ng EEZ. No, at yun ay kinagagalit ngayon ng China. No, dahil nakakasira daw yun, no, doon sa kanilang soberanya. At tila sinasabi nila dito na threat daw po yun sa kanila, mga kababayan, no. Samantalang yung ginagawa nila na illegal na pag-claim sa kabuuan po ng South China Sea, hindi po nila nakikita, no? Ganyan po sila ka-impokrito, mga kababayan. Okay. Ano masasabi ninyo sa mga balita na to? Comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs Seeds sa Mobs TV. Peace. I'm out.